Ako si Ernesto, 105 gulang na ako. Alam ko na ang iniisip mo. Gusto mong malaman kung paano ako umabot dito. Matagal ko nang naririnig yan. Sa doktor, sa kapitbahay, kahit sa mga taong hindi ko naman kilala. Iisa lang ang tanong nila, ano ang sikreto mo, Tay? At sa totoo lang, pareho lang lagi ang sagot ko. Simpleng pagkain, maayos na tulog, kaunting disiplina, at naniwala ako roon sa loob ng maraming taon. Akala ko, yun na yun. Pero habang tumatagal ang buhay ko, may napansin ako. Yung mga taong mas maingat pa sa akin. Yung halos walang mali sa kinakain nila. Yung araw-araw nag-eehersisyo. Yung sumusunod sa lahat ng bawal. Sila pa ang naunang nawala. Minsan, biglaan. Minsan, tahimik lang. Pero pare-pareho ang dulo. At doon ako nagsimulang magtanong sa sarili ko. Kung pagkain ang sikreto, bakit sila nauna? Bakit pare-pareho lang din ng kinahinatnan? Hindi ko agad nasagot yon. Inabot ako ng maraming taon. Pero ngayon, alam ko na at sasabihin ko sa iyo ang totoo. Hindi dieta ang nagpahaba ng buhay ko. May ibang dahilan at karamihan sa mga tao. Hindi nila yon nakikita hanggat hindi pa huli ang lahat. Alam mo, darating talaga ang punto na mapapansin mong tahimik na ang mundo. Hindi biglaan, hindi isang araw lang, unti-unti. Yung mga taong nakasanayan mong makita, bigla na lang wala na. Yung kaibigan mong lagi mong kasama, yung kapitbahay na araw-araw mong kinakausap, yung mga mukha na parang bahagi na ng buhay mo. Isa-isa silang nawawala. At sa una, hindi mo pa masyadong mararamdaman. Dahil may natitira pa, may tatawag pa, yung may kakatok pa sa pinto. Pero habang tumatagal, kumukonti, hanggang sa halos wala na. Dumating ako sa punto na ako na lang ang natitira. Parang naiwan ka sa isang handaan na matagal nang tapos. Tahimik na ang paligid, wala nang ingay, wala nang tawanan. At ikaw, nakaupo ka pa rin. Hindi mo alam kung bakit lahat ng minahal ko nauna na. Pati yung mga hindi ko naman kasundo. Wala na rin. Nakakatawa nga eh. Kahit yung mga taong inisip mong hinding-hindi mawawala sa buhay mo, sila pa ang unang umalis. At bago sila nawala, iisa lang din ang tanong nila sa akin. Ano ang sikreto mo, Ernesto? Ngumingiti lang ako dahil hindi ko rin naman alam ang isasagot ko. Sa totoo lang, hindi ko pa talaga naiintindihan noon kung bakit ako ang naiwan at sila. Hindi, minsan napapaisip ako, swerte ba ito o parusa? Kasi habang tumatagal, hindi na lang ito tungkol sa haba ng buhay, kundi sa bigat ng mga alaala. May mga umaga, gigising ka at sandali mong makakalimutan, akala mo nandyan pa sila, na maririnig mo ulit ang boses nila, na makikita mo ulit sila sa parehong lugar, pero pagmulat mo, katahimikan lang. At doon mo mararamdaman kung gaano ka nakatagal na bubuhay, mag-isa. At siguro, doon din nagsimula yung tanong na matagal kong iniiwasan. Kung hindi pagkain ang dahilan, kung hindi disiplina, kung hindi lahat ng sinasabi nila, ano nga ba talaga ang nagpapanatili sa akin dito? Sa dami ng taong nagtanong sa akin, akala ko alam ko na ang sagot. Paulit-ulit ko yang sinabi kahit kanino. Maingat lang ako sa kinakain. Hindi ako nagpapabaya sa katawan, may disiplina lang. At habang sinasabi ko yon, naniniwala rin ako. Akala ko iyon ang dahilan kung bakit ako tumagal. Pero habang pinapanood ko silang isa-isang mawala, may napansin akong hindi ko maipaliwanag. Yung mga taong mas maingat pa sa akin, yung halos walang mali sa buhay nila, sila pa ang naunang nawala.
May kilala ako, araw-araw naglalakad, walang mintis, yung pagkain niya parang sinusukat bawat subo, walang mantika, walang asukal, lahat tama. Pero isang araw, bigla na lang siyang nawala, tahimik lang, parang kandila na kusa na lang namatay. May isa pa, hindi umiinom, hindi naninigarilyo, kumpleto sa pahinga. Lahat ng sinasabi ng doktor, ginagawa niya. Pero hindi rin nagtagal at doon ako napaisip, kung ganun, para saan ang lahat ng pag-iingat? Kung pareho lang din ang dulo, bakit sila nauna? At bakit ako nandito pa rin? Hindi ko agad tinanggap yun. Ayokong maniwala dahil kung mali ako, ibig sabihin lahat ng pinaniwalaan ko hindi pala sapat, na ang pagkain, na ang disiplina, hindi pala yon ang tunay na dahilan at mas mahirap tanggapin yon. Kasi yun lang ang hawak ko noon. Isang simpleng sagot sa isang komplikadong tanong. Kaya patuloy ko pa rin itong sinasabi. Sa bawat nagtatanong, binibigay ko ang parehong sagot. Kahit sa loob ko, alam kong may kulang, may hindi tama, may hindi ako nakikita. At habang tumatagal, lalo lang lumalakas ang tanong sa isip ko. Kung hindi iyon ang dahilan, ano nga ba talaga? Alam mo, dumating din sa punto na sinubukan kong gawing simple ang lahat para hindi na ako mag-isip, para may maibigay akong sagot kahit papaano. Kaya ginawa ko yung listahan. Yun ang gusto nilang marinig eh. Ano ang kinakain mo, tay? Ilang oras ka natutulog? May iniinom ka bang bitamina? Kaya binigay ko sa kanila. 2 itlog tuwing umaga, pinirito sa mantikilya, karne, hindi araw-araw, mga 2 beses sa isang linggo, gulay, yung galing mismo sa lupa, tinapay, tubig, kape, itim, walang pulbos, walang bitamina, minsan, kaunting tsokolate pagkatapos kumain, at kapag malamig ang gabi, isang maliit na baso ng alak. Yan ang sinusulat nila. Masaya silang umaalis na parang may nakuha silang sikreto, parang may kontrol na ulit sila sa buhay nila. Pero habang pinapanood ko silang umalis, alam ko na may mali. Hindi dahil hindi totoo ang listahan. Totoo yan. Ganyan talaga ang buhay ko. Pero hindi yan ang buong kwento. At doon sila nagkakamali. Lahat sila, walang kahit isa, ang nagtanong ng tamang tanong. Walang umupo sa harap ko at nagsabi ng, paano ka nagpatuloy nung wala na silang lahat? Paano ka gumigising araw-araw na kahit mag-isa ka na lang? Yun ang hinihintay kong tanong, pero hindi nila tinatanong. Mas gusto nila ang listahan. Mas madali kasi, mas simple, isang papel, isang sagot. Pero ang totoo, kahit ibigay ko pa sa iyo ang buong listahan, kahit sundin mo pa lahat, kung dun ka lang titigil, may mamimiss ka. At hindi maliit na bagay ang mamimiss mo, kundi yung pinakaimportante, yung bagay na hindi mo maisusulat sa papel at hindi mo mabibili dahil hindi yon tungkol sa pagkain at hindi rin tungkol sa katawan. Alam mo, matagal bago ko ito naintindihan. Hindi isang araw, hindi isang taon, kundi halos buong buhay ko. Akala ko kasi noon kapag tama ang ginagawa mo, mahaba ang buhay mo, ganun lang kasimple. Pero hindi pala, may isang bagay na hindi nila sinasabi, na hindi mo mababasa kahit saan. Kung wala kang dahilan para gumising kinabukasan, unti-unti kang mawawalaan kahit humihinga ka pa. Naranasan ko yon nung tumigil ako sa trabaho. Bigla na lang, wala na akong hinihintay, wala nang ruta, wala nang oras, wala nang dahilan para lumabas. Gigising ako, gagawa ng kape, uupo sa parehong upuan at maghihintay. Hindi ko alam kung ano.
Basta naghihintay lang. Isang araw, gano'n. 2 araw, gano'n pa rin. Isang buwan, pareho lang. Parang unti-unti akong nawawala, hindi sa katawan, kundi sa loob. Doon ko naintindihan na ang katawan sumusunod lang. Kung wala kang pupuntahan, kung wala kang hinihintay, paghahandaan na rin ng katawan mo ang pag-alis. Tahimik lang, walang sakit, walang ingay. Basta dahan-dahan kang nawawala. Kahit kumakain ka pa ng tama, kahit natutulog ka pa ng maayos, kung wala kang dahilan, hindi sapat yun. Isang umaga, hindi ko alam kung bakit lumabas ako. May nakita akong damo sa may tanim ko, hinugot ko, tapos may isa pa, tapos isa pa. Hanggang sa napansin ko, lumipas na ang oras, nakapagod, pero may naramdaman ako. Matagal ko nang hindi naramdaman yun, hindi ko maipaliwanag, pero parang may dahilan ulit. Maliit lang, hindi espesyal, pero sapat. At doon nagsimula, hindi malaking bagay ang nagligtas sa akin, hindi perpektong plano, kundi maliliit na dahilan, araw-araw, kahit gaano kaliit. Basta meron, dahil sa totoo lang, hindi mo kailangan ng malaking dahilan para mabuhay. Kailangan mo lang ng dahilan para gumising bukas. Pero may isang bagay na hindi ko agad nasabi. Yung bahagi na pinakamabigat, asawa ko. 58 taon kaming magkasama. Oh, ganun katagal na at masasabi ko. Maayos naman akong asawa. Nagtrabaho ako, umuwi ako, hindi ako nawala. Pero may sinasabi siya sa akin noon, paulit-ulit, Ernesto, nandito ka nga, pero parang wala ka pa rin. Hindi ko agad naintindihan yun. Akala ko sapat na ang presensya. Akala ko basta nandyan ako, okay na. Pero mali pala. Kasi kahit nakaupo ako sa harap niya, ang isip ko nasa ibang lugar. Sa trabaho, sa pagod, sa kung ano paman. Hindi ako talaga present at lumipas ang mga taon. Hindi ko yun nabago hanggang sa nawala siya. 11 taon na ang nakalipas. Magdadalawa na ngayong Oktubre. Hindi mo mapapansin ang oras kapag ganito ka nakatagal nabubuhay. Parang nagsasama-sama na lang ang mga taon. Pero yung umaga na nawala siya, hindi ko makakalimutan na nagising ako 6:00. Gaya ng nakasanayan, pumunta ako sa kusina, gumawa ako ng kape, 2 tasa, gaya ng ginagawa ko araw-araw. Ipinatong ko sa mesa at umupo ako. Tinitigan ko lang yung 2 tasa. Matagal, hindi ko alam kung gaano katagal hindi ko mainom yung akin. At hindi ko rin maitapon yung para sa kanya. Hinayaan ko lang. Lumamig, tahimik ang bahay. Iba ang tunog ng katahimikan kapag wala na ang taong sanay kang kasama. Doon ko naramdaman na kahit anong gawin ko, kahit anong kain, kahit anong disiplina, hindi nito maibabalik ang nawala. Lumipas ang oras. Hindi ko alam kung 1 oras ba o higit pa. Basta ang alam ko, nakaupo pa rin ako, humihinga pa rin, nandito pa rin. At kahit ayaw ko, kahit hindi ako handa, hindi hihinto ang araw. Kaya tumayo ako, lumabas, at dahan-dahang nagpatuloy. Paglabas ko ng bahay, hindi ko alam kung saan pupunta na. Wala akong plano, wala akong lakas, pero naglakad pa rin ako, dahan-dahan. Parang bawat hakbang mabigat. Pumunta ako sa may tanim ko. May mga damo ulit, hinugot ko. Isa, tapos isa pa. Hanggang sa napansin ko, umiinit na ang araw. Lumilipas na ang oras. At kahit papaano, gumagalaw ako. Hindi ako nakaupo lang. Hindi ako naghihintay. Doon ko ulit naramdaman yung maliit na dahilan.
Hindi malaki, hindi espesyal, pero sapat para ituloy ang araw. Pagkatapos noon, naglakad ako. Hindi mahaba, siguro mga 20 minuto lang. Araw-araw, parehong oras, parehong daan. Kilala ko na bawat bitak ng kalsada, bawat puno, bawat sulok, simple lang. Pero doon ko pinilit bumalik sa buhay, hindi mabilis, hindi madali, pero tuloy-tuloy. Hanggang sa isang araw, tinawagan ko ang anak ko, si Roberto. Matagal na rin kaming hindi nagkakausap ng maayos. Pareho kaming abala noon, pareho kaming may kanya-kanyang buhay. Pero nung araw na yon, wala na akong dahilan para maghintay, kaya tinawagan ko siya. Hindi mahaba ang usapan, hindi malalim, pero totoo. At pagkatapos noon, parang may nabuksan. Pagkalipas ng ilang linggo, bumisita siya. Umupo kami sa labas. Matagal, hindi ko na malayan ng oras. Nagkwento siya. Mga bagay na matagal na niyang kinikimkim. At ako rin, may mga bagay akong dapat sinabi pa noon. Pero ngayon ko lang nasabi, alam mo, may mga salita na hindi mo dapat ipinagpapaliban kasi darating ang panahon. Baka wala ka ng pagkakataon. Ngayon, bumibisita siya sa akin na hindi araw-araw na hindi rin linggo-linggo. Pero sapat, sapat para maalala ko na hindi pa ako nag-iisa, na may mga taong kahit hindi mo laging kasama, nandiyan pa rin. At doon ko mas lalo na intindihan na hindi lang pala tungkol sa sarili ang dahilan. Minsan, ang dahilan mo ay yung mga taong naghihintay pa rin sa'yo kahit hindi mo napapansin. Alam mo, sa edad kong ito, wala na akong dahilan para magsinungaling. Kaya sasabihin ko sa'yo ng diretso, hindi lahat kontrolado. Hindi lahat dahil sa disiplina. May bahagi rin na swerte. Ang tatay ko, umabot ng 74. Ang lola ko, lampas 70 rin. Kaya hindi ko pwedeng sabihin na ako lang ang may ginawa. May katawan akong ipinanganak na matibay. At bahagi rin yun ng kwento. Pero kahit sabihin ko pa iyan, hindi pa rin doon umiikot ang lahat. Kasi marami akong nakita na mas malakas pa sa akin, mas maingat, mas disiplinado, pero nauna pa rin. Kaya kung may isang bagay man na pwede kong iwan sa'yo, ito yun. Hindi sapat na dumaan ka lang sa bawat araw, hindi sapat na kumain ka lang, matulog, gumising, at ulitin ulit. Kasi pwede mong gawin yon ng 105 taon at hindi ka pa rin talaga nabuhay. Ngayong umaga, nagising ako 6:00, gumawa ng kape, lumabas saglit. Hindi na ako makaluhod gaya ng dati. Pero tumingin pa rin ako sa mga tanim. Hinayaan ko ang liwanag ng araw. Pumasok, umupo ako dito sa parehong upuan at tiningnan ko yung bakanteng upuan sa tapat ko. Gaya ng ginagawa ko araw-araw at tahimik kong sinabi, magandang umaga, alam kong wala na siya, pero nandito pa rin ang alaala at sapat na yun. Kung may naramdaman ka sa kwento ko, kung may naalala kang tao habang nakikinig ka, huwag mo nang ipagpaliban, ibahagi mo ito sa kanya habang may oras pa. At kung gusto mong makarinig pa ng ganitong mga kwento, maaari kang manatili dito sa amin. Kaya kung may maipapayo man ako sa'yo, kumain ka ng totoo, gumalaw ka araw-araw. Ilagay mo sa tabi mo ang mga taong mahalaga. Pero higit sa lahat, maghanap ka ng dahilan, kahit gaano kaliit, isang dahilan para gumising bukas. Dahil sa huli, hindi ka pinapatay ng edad, hindi ka pinapatay ng pagkain. Unti-unti kang nawawala kapag wala ka ng dahilan para manatili. At kung may natutunan ka ngayon at ayaw mong maulit yung mga pagkakamali ko, maaari mo ring ipakita ang suporta mo sa simpleng pag-like
o pag-subscribe, hindi para sa akin, kundi para mas marami pang makarinig habang may oras pa. Dahil ang mga araw na yan, hindi hadlang, sila ang buong buhay mo. Habang nandito ka pa, mabuhay ka bago pa mahuli ang lahat.